Hey guys, what's up? My name is John Wayne and today, alam nyo, hindi ito first. No? Hindi ito first. Marami na akong nakitang video ni Attorney Libayan na nire-repost at nire-reshare ng mga DDS supporter, no? Ng mga Duterte supporter. So dito, imagine nyo, itong video na to ni Attorney Libayan, no? Nakakuha ng 117 views in 20 hours, no? Nakukuha na ni Attorney Libayan ang loob ng mga DDS. Malulungkot nito ang mga pro-BBM. Diba? Pag-usapan natin. Ayan. So basically, ito po ay nire-upload ng isang agilan ng bayan. No? Na tuwan-tuwa sa mga sinabi rito ni Attorney Libayan. Panoorin natin ito ni-repost nila tungkol kay Attorney sa mga naging komento ni Attorney Libayan. People make a model out of you tapos ganyan yung model na ipapakita nyo. The people should require higher standards from you, Congressman. Kapag siguro ordinaryong tao lang na nagsasalita sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, I can understand. Hindi basihan ng, dito sa sinasabi ko, hindi basihan ng talino ang language, kundi kung ano ang tama at mali. Tulad ng sinabi ko, we have to demand better from people who are in power. Kaya kung si Congressman Abante, nabibwisit siya dun sa mga tao na pinagtatawanan yung English no mga tao, it's because you are speaking in English and you're supposed to know English. How will you perform properly if the language that you're supposed to be well-versed at, you cannot even express yourself with the particular language? Yang sinasabi niya na nakikita nilang transactions, deposit, etc., etc., kailangan yan ng court order. So, paano mo nakuha yan? Niloloko mo kasi yung tao. Kaya naman, high blood. Hindi ako high blood. War on drugs. Kaya nga kayo nandiyadyaan. Di ba? Kaya nga sinasabi nyo, nagkaroon ng war on drugs, kaya may extrajudicial killings. Yun yung sinasabi. Sabi nila, ito daw si Attorney Libayan, laging galit. Sa totoo lang, pag nakakasama namin si Attorney Libayan, he's a very cool and jolly person. Persona niya yan because effective siya sa pagdi-deliver ng kanyang commentary whenever he's like that. I'm not saying galit siya or hyper siya. It's just like that. No? Ganun lang kasimple yun. Anyway, balikan natin si Attorney Libayan. Sabi nyo, di ba? O bakit iba na yung punto mo tapos sinasakyan naman ng mga congressman? Po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto, na dating Deputy Director of the... Itong si Michael Yang, sa sobrang dami ng ebidensya laban sa kanya, nakasuhan na ba yan? Exactly. Good question. Bakit nga ba hindi? Bakit nga ba walang naikakaso kay Michael Yang? Diba? Sino may locus standi dyan? Sino may legal standing to file a case against him? Diba? Diba, be? Sige nga. Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob? Nakasuhan. Si Michael Yang. PDEA? Bakit ang PDEA hanggang ngayon hindi nagpa-file ng kaso laban kay Michael Yang? Diba? Bakit nga ba? Bakit nga ba ganun? Lahat nag-aakyatan na. Balik tayo kay Attorney Libayan. Di ba? Isipin mo kapag naging mayor yan si Trillanes, paano niya i-justify mga
projects puro hearsay. No, sinabi ni ganito, sabi ni ganyan, may building na daw, tas wala pa pala. Ewan ko. Mahirap isipin. Pero hindi malayong mangyari. Yun ang problema dito sa Pilipinas. The Drug Enforcement Group of the... Ang barilan at patayan ay normal na senaryo lang sa Mindanao araw-araw. Patay ang makialam lalo na kung away ng pamilya. Huwag naman sana. Let's not... Actually, hindi lang naman Attorney Libayan dyan sa, sa Mindanao area. Hindi lang naman sa Mindanao area yan. Kahit dito sa Luzon, mga probinsya dito. At let's not normalize those. Hindi talaga maganda yung mga yan. Okay? That is also one reason why it was difficult for Duterte to improve Davao. And also, that is the reason why nag-shine si Duterte sa Davao, kung bakit mahal na mahal siya sa Davao, di ba? Kasi nga, nag-restore siya ng peace and order. Ngayon, we cannot say the same thing. And Duterte also said this, na yung paligid ng Davao ay hindi peaceful. Di ba? So, hindi naman pwedeng ayusin lahat ni Duterte yun. Di ba? We also have to participate and stop normalizing these occurrences. Kaya nga di ba mahirap umasenso din ang Mindanao because of that. The Philippine National Police, sinumitin niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Wala lang. Hearsay lang tayo. Mga guys. Oh. Your daily dose of hearsay. Dito naman po. Dapat Attorney Libayan magkaroon ka na ng bago mong series. Daily Dose of Hearsay. Pasok na naman dyan si Rafi Tulfo. Tapos itong si Trillanes, di ko nga rin alam kung paano naging lawyer to actually. Senator to actually. Dahil ba doon sa nagkusila doon sa hotel? Hindi rin siya articulate, mga kabados na. Yeah, I think Attorney Libayan, sa pagiging because he was anti-corruption at that time. He was saying that maraming korupsyon na nangyayari sa loob ng AFP. With the support of Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Or the first gentleman yata. So because of that, alam mo naman ng mga Pilipino, galit sa korap pero tumatanggap ng bayad ng boto. So nagkaroon siya ng leverage tungkol doon sa arte niya na yon, sa scenario na yon. Naging malaking plus factor, kumbaga, naging pogi points yun para sa kanya. For people to believe that this person is anti-corrupt. Diba? Now, the question is he really anti-corrupt? Nalinis niya ba ang AFP during his time bilang isang senador? I think naka-2 term pa nga siya, diba? Nalinis ba niya? Natin. Tulad ng sinabi ko, we have to demand better from people who are in power. Kaya kung si Congressman Abante, nabibwisit siya dun sa mga tao na pinagtatawanan yung English ng mga tao, it's because you are speaking in English and you're supposed to know English. The people should require higher standards from you, Congressman. Kapag sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, I can understand. Carabao English, Bulok English, kahit anong klaseng English, I understand. Ordinaryong tao lang yan. Congressman kayo. Putik. Pinapakinggan kayo ng mga tao. Pinapakinggan kayo ng mga bata. Kung mali-mali ang English nyo, natututunan at yan ang nai-inculcate sa utak ng mga bata. Simple lang naman dyan, Attorney Libayan. Lalo na yung mga nag-aaral talaga. Like, halimbawa, yung mga nag-enroll sa common and all that. Etong mga batang to, walang ginawa, kundi every time they're going to watch them, magko-correct at magko-correct yan. Ako nga, sa mga post ko, may nagko-correct na bata eh. Sabi ko nga sa friend ko, at least alam mong may napupuntahan talaga yung binabayad mo sa kanila. But anyway, understandable naman. Tama naman dyan si Atty. Libayan.
Tapos sasabihin nyo, pinagtatawanan yung English. Of course! Actually, ito yung epekto ng pagboto ng mga ng mga kababayan natin na konting paayuda lang pa 5,500 yung mga ganyan. Bulok ng mga tao na pupunta diyan sa loob ng Congress at saka ng Senado. I'm not only saying that even sa mga sa executive branch papunta pababa sa siguro masasabi lang natin yung mga pinaka-professional na makikita mo sa branches of government nasa judiciary. Bakit? Kasi hindi ka naman pwedeng maging member ng hindi ka naman pwedeng maging justice or hindi ka pwedeng maging justice, judge, or lawyer under ng executive, under ng judiciary kung hindi ka nakapag-aral ng maayos. 'Di ba? Ang pinaka-professional na mga, sabihin na lang natin, members ng branches of government is yung mga nasa judiciary lang. Kasi salang-sala sila. Hindi sila pwedeng maging lawyer kung hindi sila nakapag-take ng bar. Hindi sila pwedeng maging judge kung hindi nila nadaanan ng ilang years of experience to be a judge. May it be MTC, METC, RTC, Sandigan Bayan man yan, maging justice sa Court of Appeals or Supreme Court. Sobrang salang-sala yan. And the rest, executive, legislative. Bong Revilla, graduate ng high school pero senador. Sige nga. Dito Lapid, same. Pati ganyan ang klaseng pagsasalita. Should we allow these people to be like that? Of course not. You should be held at a higher standard. Yan ang sinabi ng batas natin. You shouldn't act like Munti ka na makalimutan. Si Raffy Tulfo pala, no? First year college lang. Pero senador. Ordinary TikTokers na syunga-syunga mag-English. Mapapatawad yung mga yun. Tamaan ako sa'yo, Atty. Libayan, ha? People are watching you. People make a model out of you, tapos ganyan yung model na ipapakita nyo. Di ba? Sabi ni Kurapika, attorney sa Pilipinas lang basihan ng talino ang language. Hindi basihan dito sa sinasabi ko, hindi basihan ng talino ang language, kundi kung ano ang tama at mali. Tama ba yung pag-English na kahit nag-i-English siya? You should at least speak properly. O di mag-Tagalog na lang kayo. Kaysa nagiging bad example kayo sa mga tao. You know why? Bakit? Dahil ako rin noon. I was a victim of, sad to say, people who were teaching me wrong things, especially sa English. Mali-mali pala yung tinuturo sa akin, tapos eventually nalaman ko, ganito pala yun, ganito pala yan. Incompetence is not good. Tulad na sinabi ko, dapat iangat natin yung standards sa mga congressmen natin sa lahat ng tao. Kung hindi nyo kaya mag-Tagalog na lang kayo, pag perfect nyo na yung English nyo, saka kayo mag-English. Gets nyo yun? Because people are listening to how you speak. Tapos naiisip nila, ganun pala yun, tapos gagayahin kayo, tapos mali pala kayo. Pati law school. Alam naman sabihin doon sa law school. Teacher, hindi ako marunong mag-English. Bakit? Basihan ba basihan ba ng talino ang English? Hindi. Pero you need to articulate yourself and the law is written in English. How will you perform properly if the language that you're supposed to be well-versed at, you cannot even express yourself with the particular language? That I can attest. Totoo yung sinasabi ni Atty. Libayan. Sa law school, napakahigpit po nila sa grammar. Maniwala kayo sa hindi. No? At pinakamagaling para sa akin when it comes to grammar na law student,
Siyempre, I love my own, si Mantemyong. Sabi ko nga sa inyo basahin nyo ang mga post ni Mantemyong. Mind-boggling ang kanyang mga statement. Hindi ko na nga nakikita mag-post ngayon si Mantemyong Nakakamiss. Pero nakakatuwa. Ang ganda-ganda ng mga sinusulat niya. The way he analyzed things, no? Very well, very well captured, no, sa mga post niya. Tapos, well, if I only, if it's only possible na ma-xerox ang utak ni Mantemyong, I tell you. Siguro one of the brilliant minds si Mantemyong. Kaya hindi ako magtataka kung one day, makita na lang natin maging lawyer yan. Isa yan sa magiging magaling. Trust me on that. Hindi ka maintindihan ng mga tao, tas okay lang. Di ba? Hindi pwede yan because we have standards. We have the law which is written in English. Hindi nyo pwedeng gawin yun sa mga taong nagkikriticize sa inyo. Sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na Yan, magtagalog ka. si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na kahit Tagalog pa rin, hearsay pa rin. O bakit hindi yung mga sinasabi nyo na nag-aakusa sa kanya magsalita? Bakit itong si Trillanes? Michael Yang ang involved. Mag-sorry kayo. Sorry, Pastor Abante. Relax. Mag-sorry. Relax lang. Hindi mo mag-relax. Sorry. Ba't kayo nagsasorry? Mag-sorry kayo, Abante. Sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, nakalap nyo galing sa ibang tao. Thank you, Kong Abante. Thanks, TNX. Kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na Kahit pala. Pero here's the thing, Attorney Libayan, ano naging participation? Akala ko ba this is about EJK? So bakit merong, yung sinasabi ba dito ni Trillanes has something to do with the EJK? Diba? Actually, sa pagkakaalam ko, nakapag-file na ng cases itong what do you call that? Si Trillanes. Even before, about sa mga accusations niya. Nag-prosper ba? Diba? Hanggang ngayon, paulit-ulit lang siya. For the last what? More than 6 years. Sabihin na lang natin, I think somewhere in 8 years now. Magtatatlong taon na si BBM na presidente sige nga. Tama ba action figure yung nasa likod ni Attorney Libayan? Tagalog, hirap magsalita pwede naming malink. Aminin, didi shit si Libayan. Ayan na. Come on, kailangan pa bang aminin yan? Kung i-approach huwag mong galaw yung mahal yun. Alam mo, magkano pintura ng isang panel nun? 70,000. Pag nagasgasan mo, tapos papapinturahan yung isang panel, 70,000. Toyota, 8,000 lang. Ganon. Ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga... Tama ba namin ni Attorney Libayan na siya DDS shit? I didn't saw that coming. I didn't saw that coming, Attorney Libayan. bank accounts na nakalap namin. But to be fair with Attorney Libayan, whether or not he's leaning towards the Dutertes or the Marcos, every time I silently watch his video, gaya nga na sinasabi ko lagi sa lahat ng mga nanonood sa akin, may it be kontra kay Attorney Libayan or Attorney Claire, I would always encourage them to watch
our lawyers. Bakit? Because marami tayong maiintindihan sa mga wisdoms na binabato nila sa atin. Okay? Kaya, para sa akin, hindi sila pro or anti. Again, ina-anchor nila most of the time ang kanilang opinion sa mga batas na umiiral sa atin. Kay Duterte noong 2016, tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya at doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa sa mga accounts. Pero dito ako believe kay Trillanes, 'di ba? If really the intention is malinis ang mga politiko, not just the Dutertes, malinis ang mga politiko sa pagtanggap ng mga kaperahan galing sa mga sa mga drug lords. Bakit sa mga Duterte lang nila ginagawa yan? Bakit hindi nila yan ginagawa sa iba pang mga politiko who are part of the narco list? The Duterte even sa listahan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, ang mga Duterte wala po sa narco list. 'Di ba? Ang mga Duterte po wala sa narco list. So bakit hindi ini-scrutinize kung talagang intention ni Trillanes is alamin yung mga bagay-bagay? Bakit ang mga nasa narco list hindi niya kinalkal ang mga bank account nun? Ni Duterte. So nakita nyo, ba't kailangan nyo pa ng waiver kung na-access nyo pala at nakikita nyo yung mga deposito? Pag ako yun ang tatanungin ko sa kanya, pag ako congressman dyan, yun ang tatanong ko. Bakit nyo kailangan ng waiver? Nakikita nyo pala lahat yan, yung mga deposito, yung mga transactions sa kanyang, sa kanyang bank account. Alam nyo mga kabatas natin, sa Bank Secrecy Law, okay, ang tanging pwede mo lang i-divulge dyan, okay, na walang court order ay yung existence ng account. So, ang tatanungin mo lang, meron ba siyang account dyan? Tapos ang sasabihin, opo, meron siyang account o kaya wala siyang account. Yun lang. Lahat na, kailangan mo na ng court order. O kaya waiver. So, yang sinasabi niya na nakikita nilang transactions, deposit, etc., kailangan yan ng court order. So, paano mo nakuha yan? Niloloko mo kasi yung tao. Kaya naman, high blood. Hindi ako high blood. Passionate. Di ba? We need fairness in the House of Representatives. We need fairness in the Senate. Tulad nga sinabi ko sa inyo, next na boboto tayo, dapat bumoto tayo ng chop suey. Huwag yung magkakasama. Kasi nga, kung diverse yung iboboto natin lahat, mas malaki yung chance na mapoprotektahan yung interest natin kaysa yung magkakasama sila lahat. Galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At ba't galit na galit ka kay Trillanes, Tornino? Tanongin mo kay Tulfo yung Tornino case, ha? Yan. Tanongin mo yan. Yung Tornino case na yan, si Tulfo ang nagligtas sa akin. At hindi na ako kailanman pwedeng bansag ang Tornino case. Okay? Kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Sabi niya, narinig nyo si Kong Dan yun. Clarify ko lang na yes, dati normal lang patayan at barilan sa Mindanao, pero ngayon sobrang dalang na lang. May krimen dito sa Davao region yan ang naging positive impact ng pagdidisiplina. Exactly.
So, ayun na nga guys, ano. We also have to... So, na-entertain na nakuha ni Attorney Libayan ng loob ng mga DDS. Pero dito kasi may pronouncement si Attorney Libayan na parang inaamin niya na siya ay isang Duterte supporter. But then again, at the end of the day, the way I see Attorney Libayan, is gravitating dun sa part na naka-anchor ang kanyang commentary pagdating sa mga ng batas. No? May mga bagay that he is opinionated, but then again, at the end of the day, based sa kanyang mga opinion, nakadiin pa rin siya kung ano yung mga batas na umiiral. So, gaya ng sinabi niya kanina rito about sa bank secrecy law, the only thing daw na hindi mo kailangan ng kahit anong waiver is only the existence of the bank account. Pero yung detalye, yung nilalaman ng account na yan, it would require you a lot of paperwork, including court order. Ayon din kay Attorney Libayan, based sa kanyang observation, itong si Trillanes, no, nakadiin sa mga hearsay. And even sa court, hindi po iyan magsastand. Diba? Sa tingin nyo, may mararating yung mga pinagsasabi ni Trillanes? Diba? Yung mga bintang niya sa mga Duterte? Kaya nga, it's timely, no? Ang pagkakaalam ko, guys, itong si Trillanes, ano to finailan ng libel case ni Congressman Pulong Duterte. So, ongoing. Ang alam ko, ongoing yan eh. Hindi ko alam kung ano yung kanyang hindi ko lang alam kung ano yung kanyang status ngayon. Okay. So far, yun lang ang alam natin. So, even before we end this video, panoorin natin to guys. May nag-compile nito eh. Dito mapapatunayan natin kung gaano ka war freak itong si Trillanes. Tinawag pa siya rito ni ni Binoy na national problem. Ano lang to? Ilang minuto lang to guys. Panoorin natin. Sa eksklusibong kuhang ito ng GMA News sa loob ng session hall ng Senado ngayong araw, makikita si Senator Antonio Trillanes IV nakaharap si DOLE Undersecretary Jacinto Paras habang nasa VIP area. Matapos itaas ang kamay habang nakaturo, naglakad papalayo ang senador, sabay pihit at lakad ulit papalapit kay Paras. Sa pagkakataong ito, bahagyang nagsalubong ang kilay ni Trillanes habang hindi umiimik si Paras. Sa ikalawang beses na naglakad palayo si Trillanes. Our conversation and you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session and we're not supposed to And I divulge will what's read, happening in I will read into the record your conversation with Brady But it's and his supposed notes to the Department of Foreign it's Affairs. supposed to be Ito yung nag-walk out siya if you recall that, no? Sa mga nakanood na ito. confidential matter. Yes, but there's nothing confidential. Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the Madam Chair, before that, Because he is a non-member of the committee. Madam Chair, I am answering the inquiry I so of move. my colleague. I move to So, suspend. before that, Madam Chair, may I answer first? Unless you punta tayo kay Mr. Ito si Laila de Lima laging napapatabi sa dalawang taong nag-aaway. Erwin Tulfo. Ngayon kanina kasi yung paghuhugas ng kamay maliwanag. Alam ko galit na galit dito ang Tulfo Brothers kay Trillanes. Pero bakit kaya hindi nila binanatan? Takot sila na banata si Trillanes. Oh. Private citizen na si Trillanes, bakit hindi niya banatan mga Tulfo? Na parang hindi kasangkot dito, no? Pero kapatid ka ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng bitag. Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo. Pero Mayor Paulo Duterte kay Senador Antonio Trillanes. Hindi rin nakailag ang isang TV broadcaster kay Pulong. Handa raw siyang ipakita ang kanyang tato basta't silang dalawa lang sa isang kwarto sa hotel. Maaksyon si Gemma Banseño.
Baka bugbugin niya ni Congressman Pulong. Isang palaban na Vice Mayor Paulo Duterte ang humarap sa Davao Media kanina. Sabi ng anak ng Pangulo, iniinis lang daw niya si Senador Antonio Trillanes kaya hindi pa niya ipinapakita sa publiko ang kanyang tattoo. Parang bata o parang it's too petty, we're dealing with national problems here. Imagine niyo, coming from him to say that, no? Sa tingin niyo, for the last 12 years na siya isang senador, for the last couple of years na siya isang private citizen, sino between him at saka kay Pulong Duterte, no? Kay Congressman Pulong Duterte, ang petty at saka yung isip bata? Sige nga. Here, tapos you have immature people like that. Kanina, bumalik sa Senado si Padilla at bumanat kay Trillanes sa kanyang Facebook Live. Ikaw pare ang national problem. Totoo naman. Diba? Sinong hindi mag-a-agree na si Trililing at talagang national problem? Ayon kay Robin, gusto niyang makita ang paghain ng arrest warrant kay Trillanes. Hamon pa niya kay Trillanes humarap sa court-martial sa AFP. Kung totoong wala kang kasalanan pare, at totoong naniniwala ka na ikaw ay malinis, pare lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan, pumunta ka doon kung saan yung nag-aakusa sa'yo. So, yan po ang ating man of the hour, no, si Trililing. Anyway, guys, again, maraming salamat muli sa pagpapanood ninyo. Please don't forget to subscribe, like, at comment nyo na yung thoughts nyo sa mga sinabi ni Attorney Libayan. Nag-agree din po ba kayo sa kanya na dapat pagdating po sa ating mga politiko, sa ating kongresista, or most probably anyone, especially in the executive, dapat maging ehemplo po sila pagdating sa mga bagay-bagay. Dahil gaya nga ng sinabi ni Attorney Libayan, marami rin po tayong mga kababayan na iniisip na tama ang kanilang sinasabi. Imagine nyo na lang, ito na lang si Dan Fernandez. Hindi po tayo magaling mag-English. Okay? Even ako, I'm trying to practice, I'm trying to polish, I'm doing everything that I can and could. Dahil nga, bilang isang law student pa lang ngayon, that's one of the requirements na meron kami. Diba? Is to make sure na pero polish ang aming grammar. Okay? Kung ako nga nag-aaral pa lang, no, I'm exerting an effort para, alam mo yun, hindi ako maging kahiya-hiya. How much more ang isang Dan Fernandez? Hindi ko po siya ni-smart shame or whatever. Kaya as much as possible, kung gusto kong maintindihan ako ng mga tao, mainam na mas nakakabuti na lang din na ako'y nagtatagal. Diba? Kasi ang importante naman is maintindihan ka ng isang tao kaysa pinagtatawanan ka dahil hindi mo magamit ang medium ng language ng maayos. Di po ba? So, I'm very sure marami sa inyong mag-a-agree sa sinasabi na Attorney Libayan. More so dun sa mga iba pang naging commentary niya about sa bank secrecy law and so on and so forth. I told you, marami po tayong matututunan just by listening. No? Ngayon, kung unahin po natin yung pagiging panatiko natin, then good luck sa'yo. Diba? Paki-subscribe na rin si Mang Temyong. Salamat!